Okay mga boss, sagutin natin tong tanong na to. No? Ang tanong niya is, engineer, baka pwede nyo din pong i-explain ang pinagkaiba ng joint hoops sa confinement hoops. Ano? Okay, bago tayo sagutin to, shoutout nga pala kay Engineer Nonong. No? Boss, shoutout sa'yo. Okay. Kung di ako nagkakamali, sir, meron tayong video regarding dito sa joint reinforcement at saka sa confinement reinforcement. No? Pero to summarize, to answer this question, no, summarize ko yung sagot ko sa'yo. No? Ang pinagkaiba nitong tatlo na to para sa akin is unang-una yung location, pangalawa yung purpose, pangatlo yung function niya. No. Ngayon, sa location, sir, no, yung joint reinforcement, makikita yan dito sa beam column joint. No, dito yan. Okay. Yung confinement reinforcement, sir, makikita mo yan sa column ends. Dito sa location na yan. Ngayon, ang purpose ng joint reinforcement, syempre, is to resist yung joint shear dito sa location na to. Now, ngayon, ang function niya is to prevent yung diagonal shear failure. No, kasi during seismic event, naghahatakan yan, gaya nga dun sa video na diniscuss natin. Ano? Ngayon, possible magkakaroon yan ng mga forces dyan. Yan. Magkakaroon tayo ng rotation. Possible magkaroon ka dito ng diagonal cracks. No? Yun yung pine-prevent, no? Yung diagonal shear failure. Sa confinement reinforcement naman, no, purpose nun is to maintain yung lateral support sa main bars natin at saka ma-maintain niya yung confined concrete natin. No? Ngayon, yung function naman nun is para ma-maintain yung strength ng confined concrete natin at saka ma-ensure, no, na gradual lang at hindi sudden failure yung mangyayari. And boss, panoorin mo yung ibang videos natin regarding dito sa joint reinforcement at sa confinement reinforcement. Ano? Boss, sana sagot ko yung tanong mo.